Bawat gabi ay tila laban para kay Mang Ernesto. Sa edad na 71, ang dating malakas at matipunong karpintero ay madalas na nagigising ng biglaan sa kalagitnaan ng gabi. Hindi dahil sa uhaw o ihi, kundi dahil sa matinding kirot sa kanyang mga binti. Parang may humihila sa kanyang laman isang pulikat na tila walang awang kumakapit. Madalas ay napapasigaw siya at si Aling Linda, ang kanyang kabiyak, ay agad na bumabangon upang tulungan siyang iunat ang binti. Ilang beses na rin silang nagpatingin sa doktor, uminom ng iba't ibang bitamina at sumubok ng mga massage oil na inirekomenda ng kapitbahay. Pero paulit-ulit pa rin ang masakit na pagsiklab ng pulikat tuwing madaling araw. Hanggang isang araw dumalaw si Marites, ang kanilang anak na nag-aaral sa kursong nutritionist. May dala itong basket ng mga pagkain at isang maliit na booklet. Tay sabi ng profesor namin sa klase, may malaki palang kinalaman ang kakulangan sa ilang nutrients sa madalas na pag-cramp, lalo na sa matatanda, sabi ni Marites habang inilalabas ang mga laman ng basket. Ano yan anak, mga prutas at gulay lang ba yan? Tanong ni Mang Ernesto habang pinagmamasdan ang mga laman ng basket. Opo tay, pero hindi lang basta prutas at gulay ito. Ito raw ang 7 pagkain na napatunayang nakakatulong para maiwasan ang leg cramps. Gusto ko pong subukan natin ito araw-araw sa loob ng 1 linggo. Tingnan natin kung anong mangyayari. Walang masama kung susubukan. Mahirap na rin talaga ang ganito gabi-gabi, ani Mang Ernesto habang hinihimas ang binti niyang madalas tamaan ng pulikat. Kinabukasan sinimulan nila ang bagong routine. Una sa listahan ng anak niya ay ang saging. Paborito naman ni Mang Ernesto ito noon pa man. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng tamis nito ay taglay pala nitong potassium na nakakatulong upang maiwasan ang biglaang paninigas ng kalamnan. Araw-araw, bago mag-almusal, kumakain siya ng 1 o 2 hinog na saging. Hindi naman ito mahirap isama sa pagkain, lalo na't malambot ito at madaling nguyain. Napansin ni Aling Linda na mas magaan ang pakiramdam ng mister niya pagkatapos nitong kumain. Sa ikalawang araw, idinagdag nila sa agahan ang isang maliit na mangkok ng abokado. Natuwa si Mang Ernesto sa lasa at lambot nito. Ayon kay Marites, ang abokado ay mayaman din sa magnesium, isa pang mineral na tumutulong sa tamang paggana ng nerves at muscles. Kapag kulang daw ang magnesium sa katawan, mas madaling mangyari ang muscle cramps. Hindi naging madali ang pag-adjust sa simula. Minsan ay nakakalimutan ni Mang Ernesto ang kakainin niya. Pero sa tulong ni Aling Linda na laging nag-aalala sa kalagayan ng asawa, naging bahagi ito ng kanilang umaga. Sa ikatlong araw sa kanilang tanghalian, may isinama si Marites na bagong ulam. Spinach na ginisa sa bawang at kaunting mantika lang. Napasimangot si Mang Ernesto. Hindi siya mahilig sa berde at mapait na gulay. Pero tay, ang spinach ay may calcium at magnesium din. Kung araw-araw natin itong isasama, kahit konti lang sa diet nyo, bababa ang posibilidad na magka-cramps po kayo, paliwanag ni Marites. Napilitan si Mang Ernesto tikman ang spinach. Sa gulat niya, hindi ito gaanong mapait, lalo na kapag mainit at may bawang. Sa 3 araw na iyon, wala pang makabuluhang pagbabago sa gabi. May mga sandali pa ring napapansin niyang tila maninigas ang kanyang binti. Ngunit hindi ito kasing tindi ng dati. At higit sa lahat, mas maaga siyang nakakatulog. Hindi niya alam ang pagbabago ay nagsisimula na. Ang 7 pagkaing ipinakilala ni Marites ay unti-unti nang tumutulong upang maibalik ang balanse ng electrolytes at kalusugan ng kalamnan ng kanyang katawan. Pero sa ngayon, 3 pagkain pa lamang ang natitikman niya. At may 4 pa siyang hindi pa nasusubukan. Ano kaya ang magiging epekto ng buong listahan pagkatapos ng 1 linggo? Pagsapit ng ika-4 na araw, habang nagkakape si Mang Ernesto sa kanilang terasa, dumating si Marites, dala ang panibagong pagkain sa listahan, butong kalabasa. Napakunot ang noo ni Mang Ernesto. Anak, butong kalabasa talaga. Yan ba'y merienda ng mga matatanda o pagkain ng bata habang nanonood ng telebisyon? Tay, seryoso po ito, sabi ni Marites habang itinaktak ang mga buto sa isang platito.
Ang butong kalabasa ay mayaman sa magnesium at zinc. Kapag kinakain araw-araw, kahit ilang kutsara lang, makakatulong po ito para sa kalamnan at sa nervous system. Sinubukan ni Mang Ernesto nguyain ang ilang buto. Medyo matigas, pero may sarap din lalo na kapag inihaw at may konting asin. Habang pinapak ito, inalala niya ang kanyang kabataan noong madalas silang mamitas ng kalabasa sa bukid. Sa hapon ding iyon bago sila maghapunan, ibinida ni Marites ang ikalimang pagkain. Yogurt, isa raw ito sa mga paborito ng mga may edad sa ibang bansa dahil sa taglay nitong calcium at probiotics. Ang calcium ay tumutulong upang maiwasan ang muscle spasms, habang ang probiotics ay nagpapabuti ng panunaw na mahalaga rin sa kalusugan ng mga matatanda. May kalakip na kaba si Aling Linda dahil alam niyang hindi mahilig sa malamig o medyo maasim na pagkain ang kanyang asawa. Pero sinubukan ni Mang Ernesto at sa kanyang gulat ay nasarapan siya. Lalo na't nilagyan ni Marites ng kaunting pulot at prutas sa ibabaw. Tila unti-unti nang nagiging masigla si Mang Ernesto. Hindi pa rin nawawala ang pulikat ng tuluyan, pero napapansin niya na hindi na siya napapabalikwas sa kama gaya ng dati. Minsan nagigising siya at nararamdaman pa rin ang konting kirot sa kanyang binti, pero kayang-kaya na niya itong iunat at bumalik sa pagtulog. Sa ika-6 na araw, isang mainit na sabaw ang hinanda ni Aling Linda sa utos ni Marites, sabaw na may kasamang kamatis at salmon. Ika-6 na pagkain sa listahan ang fatty fish, lalo na ang salmon na mayaman sa omega-3 fatty acids na tumutulong upang mabawasan ang inflamasyon at paninigas ng kalamnan. Habang nilalasap ang sabaw, natanong ni Mang Ernesto, "Bakit ngayon ko lang nalaman na ang mga ganitong pagkain pala ay may epekto sa pulikat? Akala ko noon, pulikat lang ay dahil sa pagod at pagtanda." Sabay sagot ni Marites, "Marami talagang matatanda na hindi alam, tay. Pero ngayong may alam na tayo, pwede nating pigilan bago pa lumala." At dumating na nga ang ika-7 araw. Sa pananghalian, inilabas ni Marites ang panghuling pagkain. Sweet potatoes, hinurnong kamote na may balat pa. Napangiti si Mang Ernesto. "Ay ito, paborito ko ito. Bata pa lang ako, kamote na pang-agahan natin, lalo na kapag tag-ulan." "Anak, alam ko may fiber ito. Pero nakakatulong din pala sa pulikat," tanong niya. "Opo tay," sagot ni Marites. "Bukod sa potassium nito, may taglay din itong complex carbohydrates na nagbibigay ng energy at tumutulong para ma-regulate ang blood sugar level. Kapag stable ang sugar level, mas hindi sumasakit ang mga kalamnan." Buong linggo ay naging pagsubok, ngunit sa parehong panahon ay naging aral. Sa ika-7 gabi nagising si Mang Ernesto, pero hindi dahil sa pulikat. Nagising siya dahil sa tila tahimik at mahimbing niyang pagkakatulog. Pinakiramdaman niya ang kanyang mga binti. Walang kirot, walang pangangalay, tahimik ang kanyang kalamnan. Tinapik niya si Aling Linda. "Gising ka pa." Bakit mahal, may masakit ba?" Wala akong naramdaman ngayon. Para bang ang gaan ng pakiramdam ko." Napangiti si Aling Linda. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakatulog silang mag-asawa ng mahimbing at payapa. Pero sapat na nga ba ang isang linggong pagkain ng 7 ito para tuluyang mawala ang night cramps? O may kailangan pa silang baguhin sa kanilang pamumuhay upang mapanatili ang resulta? Kinabukasan, habang nag-aalmusal ng saging at yogurt si Mang Ernesto, tinanong niya si Marites na abala sa pagsusulat sa kanyang notebook. "Anak, gusto ko lang tanungin, bakit ba sa edad namin mas madalas ang pulikat? Ganyan din ba nararamdaman ng mga kabataan?" Tumigil sa pagsusulat si Marites at tumingin sa ama. "Tay, ayon po sa mga pag-aaral, habang tumatanda ang isang tao, bumababa ang level ng mga essential minerals sa katawan gaya ng potassium, calcium at magnesium. Kasabay nito, humihina ang daloy ng dugo sa mga kalamnan. Kaya mas madalas na may bigla ang pananakit o paninigas ng muscles gaya ng pulikat. Kaya pala kapag naiinitan ako o kapag napagod sa paglalakad, mas madalas ang kirot sa binti," dagdag pa ni Mang Ernesto habang iniunat ang binti. "Oo tay. At dagdag pa rito, minsan kulang tayo sa tubig.
Ang dehydration ay isang malaking dahilan ng cramps lalo na sa gabi. Kaya importante rin po ang tamang pag-inom ng tubig sa buong araw. Napaisip si Mang Ernesto. Noon kasi limitado lang ang iniinom niyang tubig dahil natatakot siyang laging iehi sa gabi. Pero ngayon, sinimulan na rin niyang uminom ng ilang basong tubig bago mag-alas 6 ng gabi. Pinag-aaralan nila kung anong oras dapat para hindi maistorbo ang tulog. Sa sumunod na linggo, tinuloy ng mag-asawa ang pagkain ng 7 inirekomendang pagkain. Ngunit hindi lang iyon ang kanilang binago. Maging ang kanilang pang-araw-araw na kilos ay unti-unti ring naiba. Tuwing umaga naglalakad si Mang Ernesto sa palibot ng bakuran. Hindi ito mabilis, mabagal, pero tuloy-tuloy. Ayon kay Marites, nakakatulong ito sa circulation. Mas maraming dugo ang dumadaloy sa mga kalamnan at mas naiiwasan ang stiffness na sanhi rin ng cramps. Sa tanghali si Aling Linda naman ang nag-iinit ng tubig at pinapaliguan ng mainit na tuwalya ang mga binti ni Mang Ernesto habang ito ay nagpapahinga. Isa raw itong simpleng paraan para paluwagin ang masikip na ugat at linisin ang toxins sa kalamnan. Hindi nagtagal napansin ni Mang Ernesto na kahit siya ay naglalakad ng medyo malayo tuwing hapon, hindi na siya gaya ng dati na kinakailangan pang paupuin matapos ang 10 minuto. Mas kaya na ng kanyang mga binti. Hindi ito mabilis, pero malinaw ang pagbabago. Isang gabi habang sila ay nakahiga, binulong ni Mang Ernesto kay Aling Linda mahal. Pakiramdam ko, bumabalik ang lakas ko. Hindi ko na nararamdaman ang matinding sakit sa gabi. Hindi na ako natatakot matulog. Sumagot si Aling Linda, "Salamat sa Diyos at may anak tayong gaya ni Marites. Kung hindi niya tayo tinuruan tungkol sa mga pagkaing ito, baka hanggang ngayon ay gumigising ka pa rin sa sakit." Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Mang Ernesto na hindi lang pagkain ang solusyon. Kailangan ding disiplina at consistency. Ang katawan ng matatanda ay parang halaman. Kailangang alagaan pa inumin ng sapat pakainin ng tama at huwag abusuhin. Hindi niya inaasahan na sa murang edad ni Marites ay matututo siya ng ganitong kahalagang kaalaman. Noon ay tingin niya ay puro libro lang ang inaatupag ng anak. Pero ngayon ang kaalaman ng anak niya ang nagligtas sa kanya sa gabi-gabing paghihirap. Lumipas ang mga araw at unti-unti ibinahagi nila ang kanilang karanasan sa mga kapitbahay. Si Aling Cora at Opa Moanyos na madalas ring pulikatin ay sinubukan din ang saging at abokado. Si Mang Ramon na madalas sumakit ang hita sa madaling araw ay nagsimulang kumain ng kamote tuwing tanghalian. Lumalawak ang epekto ng kaalaman ni Marites. Mula sa kanilang tahanan unti-unti nitong naaabot ang buong komunidad. Pero sa kabila ng tagumpay, may isa pang tanong na bumabagabag kay Mang Ernesto. Kung tumigil kaya siya sa pagkain ng mga ito, babalik ba ulit ang pulikat? Isang umaga habang nag-aayos ng mga tanim sa likod ng bahay, napag-isip-isip ni Mang Ernesto ang tanong na ilang araw na niyang gustong itanong kay Marites. "Anak, paano kung hindi ko na araw-araw kainin lahat ng 7 pagkaing sinabi mo? Babalik ba agad ang pulikat?" Napangiti si Marites habang inilalagay ang bagong tanim na talbos ng kamote sa paso. Tay, hindi naman ibig sabihin na kapag tumigil ka ng isang araw, ay babalik agad ang sakit. Pero ang katawan natin ay parang makina. Kung hindi mo laging pinapalitan ng tamang langis at gasolina, unti-unti itong hihina. Ibig sabihin, kailangang araw-araw pa rin. "O anak," sagot ni Mang Ernesto na parang may panghihinayang. Hindi naman kailangang laging pare-pareho ang kain araw-araw. Ang mahalaga ay makuha mo ang sapat na potassium, magnesium, calcium at omega-3 fats araw-araw. Pwede mong salit-salitin ang mga pagkain. Halimbawa, kung wala kang abokado ngayon, pwede mong kainin ang saging at yogurt. Napaisip si Mang Ernesto. Magaan sa pakiramdam na hindi kailangang pilitin ang sarili sa pagkain araw-araw ng parehong bagay. Basta't alam niya kung alin ang may mga kailangan niyang mineral, pwede pala niyang i-rotate. Nagpasya si Mang Ernesto na gumawa ng sariling talaan. Sa isang maliit na notebook ay sinulat niya ang bawat pagkain at anong nutrisyon ang naibibigay nito.
Ginawa niya itong parang checklist at tuwing gabi bago matulog, chinecheck niya kung anong nakain niya sa araw na yon. Isang linggo pa ang lumipas. Patuloy ang magandang tulog ni Mang Ernesto. Hindi na siya biglang napapabangon, wala nang kirot sa mga binti at mas nagiging magaan ang bawat umaga. Dumating ang Sabado, araw ng pagtitipon ng mga matatanda sa barangay. Isinama siya ni Aling Linda. Dati ay madalas siyang hindi uma-attend dahil madalas ay masakit ang katawan niya sa gabi at kulang sa tulog kinabukasan. Pero ngayong iba na ang pakiramdam niya, sabik siyang makasama ang kanyang mga kaibigan. Sa barangay hall nadatnan nila sina Mang Ben, Aling Cora at iba pa, masiglang nagkukwentuhan at nagtatawanan. O Mang Ernesto, ang bihira mong makitang ngumiti buong linggo. Kumusta na ang pulikat, tanong ni Mang Ben habang nag-aabot ng kapeng mainit. Wala na pare, parang binura. Sabi nga ng anak ko, pagkain lang pala ang sagot, dagdag pa niya habang kumakaway kay Marites na nasa di kalayuan. Naupo silang magkakasama at nagsimula si Mang Ernesto na ikwento ang 7 pagkain na inirekomenda ni Marites. Isa-isa niyang sinabi kung anong taglay na bitamina at mineral ng bawat isa at paano ito nakatulong sa kanya. Naka-6 na gabi na akong walang pulikat. At sa edad ko, malaking bagay na ang makatulog ng mahimbing bawat gabi, ani Mang Ernesto, habang nakatingin sa kanyang mga kasamang may parehong problema. Napuno ng tanong ang silid. Ano raw ang lasa ng abokado? Paano lutuin ang spinach? Paano malalaman kung sapat na ang magnesium sa katawan? Sa sandaling iyon, hindi lang si Mang Ernesto ang natuto. Maging ang buong grupo ng matatanda ay nagsimulang magtanong, makinig at magdesisyong subukan din ang paraan na ginawa niya. Ang simpleng pag-inom ng tubig sa tamang oras, ang pagkain ng prutas sa umaga at ang unti-unting paglalakad tuwing umaga ay naging bagong routine sa marami sa kanila. Dahil sa kanyang karanasan na pagtanto ni Mang Ernesto na minsan ang sagot sa matagal na sakit ay hindi gamot kundi simpleng pag-alaga sa katawan sa pamamagitan ng pagkain at disiplina. Ngunit isang bagay pa ang gumugulo sa isipan ni Mang Ernesto. May epekto rin kaya ang stress at emosyon sa madalas na pulikat ng matatanda? Habang palalim ng palalim ang gabi, naupo si Mang Ernesto. Sa tabi ng bintana, iniinom ang kanyang mainit na salabat. Tahimik ang buong bahay, tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Sa ganitong katahimikan, bumalik sa kanyang isipan ang mga gabi na puno ng sigaw at kirot dahil sa pulikat. Naalala niya rin ang ilang gabi na hindi lang pulikat ang gumising sa kanya, kundi ang mga alalahanin. Ang pag-aalala sa kalusugan, sa kinabukasan ni Marites, sa mga bayarin sa kakulangan, sa pagkilos ng katawan. Habang pinagmamasdan ang liwanag ng ilaw mula sa poste sa labas, napaisip siya. Totoo nga, kayang may kinalaman din ang emosyon sa kondisyon ng katawan. Kinabukasan, kinausap niya si Marites habang naglalakad sila sa harap ng bahay. Anak, napansin ko nung mga panahong marami akong iniisip, mas madalas akong pulikatin. Pero nitong mga linggo, mas kalmado na ako. Parang kahit katawan ko ay mas tahimik na rin. Tay, totoo po yan. Sabi sa mga pag-aaral, kapag stress ang isang tao, tumataas ang cortisol level sa katawan. At ang sobrang cortisol ay maaaring magdulot ng muscle tension. Kapag laging tense ang muscles, mas madali itong pulikatin lalo na sa gabi. Kaya pala noong nawala ang stress ko sa isip at naibaling ko ang atensyon ko sa pagkain at paglalakad, parang naging mas maayos din ang lahat, dagdag ni Mang Ernesto. Simula noon, hindi lang pagkain ang itinuro ni Marites sa kanyang ama. Tinuruan din niya ito ng mga simpleng breathing exercises, mga banayad na stretching bago matulog at ilang minuto ng tahimik na pagninilay habang nakapikit. Tinuruan siyang i-relax ang isip bago pumikit sa gabi. Linggo ng gabi habang nagsisindi ng lampara si Aling Linda, napansin niyang hindi na humihimas ng binti ang kanyang asawa. Hindi rin ito napapabuntong hininga o biglang napapaigtad. Tahimik ang buong gabi. Hindi na kailangan ng masahe. Hindi na kailangan ng tuwalyang mainit o gamot para matulog. Isa lang ang kailangan, disiplina sa pagkain, kaalaman sa nutrisyon at kapayapaan sa isipan.
At simula noong gabi na iyon, binago ng 7 pagkain at simpleng pagmamalasakit ng anak ang direksyon ng buhay ni Mang Ernesto. Hindi man bumalik ang lakas ng kanyang kabataan, bumalik naman ang ginhawa ng pagtulog at ang tiwala sa sarili. Sa barangay, mas kilala na siya ngayon bilang si Mang Ernesto na hindi na pulikatin. Isa siyang halimbawa na sa simpleng kaalaman at pagsunod, kayang baguhin ang kalidad ng buhay kahit lampas ay 20 na. At ang kwento niya ay nagsilbing inspirasyon, hindi dahil sa milagro, kundi dahil sa kaalaman, pagkilos at pagmamahal sa sarili, sa pamilya at sa bawat gabi ng panibagong pag-asa.